Sa pagpapatuloy ng kwento, habang pinagmamasdan siyang umalis na sila'y naguguluhan, si So ay nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Iniisip na siya dapat ay dumistansya sa kanila para hindi sila mapahamak. Inilabas ang unknown egg mula sa kanyang inventory bag. Sinabi niya na marami pa siyang ibang bagay na gagawin at kinalas ang tali sa bibig ng itlog. Pagkatapos nito, nag-alok siya ng ilang dahon sa itlog upang kainin, ngunit tinanggihan ito pagkatapos tumikim ng isang kagat at gusto nito ng karne. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-alok ng mga halaman, ang itlog ay patuloy na nagugutom, tumatanggi kumain ng kahit ano, habang patuloy itong binibigyan ni So ng iba't ibang substance para kainin. Makalipas ang ilang oras, bumalik si So sa lugar kung saan nakaupo sa labas si Sua at ang kambal sa kanilang kampo at pinagmamasdan sila mula sa itaas ng isang puno. Habang ang mga divine beings ay patuloy na tinatalakay kung ano ang nasa isip niya at kung ano ang estado niya, si So ay nakaramdam ng inis, iniisip na kailangan niyang mag-advance para ma-off ang sistema ng komunikasyon na ito mula sa mga setting. Huminga ng malalim, isinandal niya ang kanyang likod sa tangkay ng puno at patuloy na nakatingin sa kanila habang ang kambal ay abala sa pagtatalo gaya ng dati. Nang marinig ang kanilang argumento, naalala ni So ang mga araw na ginugol niya sa Flying Tiger Sect, na iniisip na palagi silang nagtatalo ni Harang sa parehong paraan. Naalala niyang nakangiti lang si Sua sa kanila noon, gaya ng ginagawa niya ngayon. Naaalala kung gaano kaganda ang dati nilang karaniwang buhay noon. Ngumiti si So, umaasang magiging abala rin ang buhay niya sa Flying Tiger Sect sa pagkakataong ito. Sa pag-iisip na ang tanawing ito ay mukhang mainit at sweet sa kanya, napapikit si So at ngumiti. Gayunpaman, bigla siyang nakaamoy ng matamis na pabango sa kanyang paligid at nalilito kung ano iyon. Sa sandaling iyon, bumukas ang isang portal sa di kalayuan mula sa kanila, at nagsilabasan ang mga naglalakihang oso mula rito, tumatakbo patungo sa kampo. Sa pagmamasid sa kanila, mabilis na tumalon si So pababa sa puno sa harapan nila, na ikanalito ni Sua, at nagsimulang eswing ang kanyang espada, sinira ang mga damo. Pagtingin sa kanya, tumawag si Sua, nagtatanong kung may hinahanap siya. Tumingin sa kanya, tinanong ni So kung nilisan nila ang lugar habang wala siya, at sinabi ni Sua na hindi. Kumuha ng isang demon peach mula sa lupa, tinanong niya kung may dumating sa lugar na ito. Iniisip na walang mga puno ng prutas sa malapit, naisip ni So na may nag-iwan ng mga demon peach doon, iniisip na malamang na ito ang masked murderer. Habang iniisip niya kung ito ba ang taong may stealth ability, sinabi ni Bam na dumaan si Gojen sa lugar na ito kanina. Nang marinig iyon, tinanong ni So kung si Gojen ba talaga iyon at hindi isang estranghero mula sa ibang lugar, at sumang-ayon sila, na nagsasabi na siya ay dumaan isang oras na ang nakalipas. Sa pagtatanong kung may ginawa ba siya, ibinunyag ni Bam na matagal na silang tinatitigan ni Gojen. Nagtataka kung si Gojen ang masked murderer, iniisip ni So kung ano ang maaaring nasa isip niya na maghulog ng napakaraming prutas upang makaakit ng mga demonyo sa lugar na iyon. Nang marinig iyon, nagtanong si Sua kung may taong sadyang nagtangkang ilagay sila sa panganib at nagtataka kung sino ang taong iyon. Sa pagsasabing hindi siya sigurado, sinabi ni So na siya ay nakatitiyak sa isang bagay, na maging maingat sa mga tao habang sila ay naglalakbay. Habang sinasabi niya sa kanila na siya na ang bahala sa lahat ng mga demonic fruit, at nang may nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Nang maramdaman ang kanyang presensya, mabilis na tumalikod si So, ngunit nawala ang tao, dahilan para maisip niya kung sino iyon. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, patuloy na pinapatay ni Gojen ang mga demonyong nilalang habang naiinip sa paggawa nito. Naiisip niyang walang silbi ang mga ito, na walang kakompetensya, kasama, o kaaway at tanging mga mababang level ng mga demonyo lamang na hinahabol niya hanggang ngayon. Tumangala siya sa langit, iniisip niya kung ano ang kanyang tunay na papel. Naaalala niya ang pinag-uusapan ng kambal kung gaano kalakas si So at kung paano niya natalo ang Yeti ng mag-isa, na ikinagulat niya. Namangha siya sa katotohanang natalo ni So ang boss level na demonyo na hindi man lang niya nakatagpo, dahil siya ang unang natapos sa Room of Ice. Napagtanto ang kakayahan ni So, nagtaka si Gojen kung bakit siya natalo ni Qian sa silid ng Hellfire sa kabila ng pagkakaroon ng malakas na kapangyarihan. Ilang saglit, may pumasok sa isip niya na ang pagtulak kay Qian papunta sa direksyon niya ay plano ni So.
Iniisip niya na si So ay maaaring isang taong bumalik mula sa hinaharap at alam ang lahat ng mga estratehiya at gantimpala. Sa makatuwid, gusto ni So na tanggalin siya upang makamit ang lahat ng kinakailangang gantimpala. Sa pag-alala sa lahat ng ito, sa wakas ay napagtanto ni Gojan ang katotohanan at tumakbo upang mahanap si So sa lalong madaling panahon. Samantala, patuloy na naglalakbay si So habang tinitingnan ang mapa na nagpapakita ng 35% na discovery rate. Sa pagmamasid sa kanya, ang mga divine beings ay nagtanong kung bakit hindi siya nangangaso, na nagsasabi na siya ay nakakolekta lamang ng 200 spirit pearls hanggang sa ngayon. Bilang tugon, sinabi ni So na hindi pa rin nila ibinubunyag kung sino ang naghulog ng mga demonic fruits, ngunit sagot nila na hindi rin nila ito napansin, dahilan para sabihin ni So na hindi siya naniniwala sa kanila. Biglang nagbago ang ekspresyon ni So, at nagsimula siyang tumingin sa paligid, dahilan para magtanong sila kung ano ang hinahanap niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng isang abiso na, pagkatapos mag-focus at mag-search sa mahabang panahon, ang kanyang pandama ay tumaas sa level 25. Dahil sa pag-increase ng level ng kanyang pandama, naramdaman niya ang halimuyak ng dugo ng tao at pinapagana ang Destiny Stealing ability upang malaman kung may patay sa paligid. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, bigla niyang nadatna ng isang taong nakahandusay sa lupa, na malubhang nasugatan, at siya ay nagulat. Umatake gamit ang kanyang espada kasama ang flame manipulation, nagpatuloy at inatake ang murderer na nakatayo sa di kalayuan, dahilan upang magsimulang masunog ang kanyang maskara. Sa sandaling iyon, nalaman niya na ang bilang ng mga patay sa rehiyon ay 0. Samantala, sinabi ng murderer na kung may namatay, dapat i-check ni So ang buong paligid kaysa sa labanan siya. Tinanggal ang kanyang nasusunog na maskara, sinabi ng tao na si So ay mabilis na nakakasagap, na nagtatanong kung paano siya nalaman na siya ang murderer. Habang tinatanggal niya ang kanyang maskara, siya pala ay si Nam Yoo-jun, ang taong nagbigay ng panlunas kay Gyeol. Na nagsasabing hindi siya nag-iwan ng mga saksi, mabilis na nagpatuloy si Yoo-jun at nagsimulang salakayin si So. Sa pagtingin sa kanyang mga estatistika, nagulat si So, iniisip na ang kanyang mga estatistika ay nadoble mula nung huling pagkikita nila. Nakikibahagi sa walang humpay na pakikipaglaban sa kanya, tinanong ni So kung ilang tao ang kanyang napatay, at masayang sinagot ni Yoo-jun na marami na siyang napatay. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, nagulat si So, sinabi na tila masaya siya tungkol doon, at nagtatanong kung hindi sapat ang manghuli na lamang ng mga demonyo. Sa pagsasabing nakakatuwang manghuli ng mga demonyo, sinabi ni Yoo-jun na sinubukan niyang manatiling tahimik, ngunit binigyan siya ni Lord Nachel ng kapangyarihang pumatay ng mga tao. Sinabi niya na ito ay isang pag-aaksaya kung hindi niya ginamit ang kapangyarihang ito, na ginawa upang pumatay ng maraming tao, na nagpagalit kay So sa kanyang paghahayag. Nagtatanong kung bakit siya nagagalit, sinabi ni Yoo-jun na kung ito ay naging ability lamang na maaari niyang buhayin lamang ang patay na mga tao, ay ganoon din ang gagawin niya. Sa kabila nito, inactivate niya ang kanyang stealth technique at nagsimulang mawala, habang si So ay nagsabi sa kanya ng mga salitang gagawin ang lahat ng may parehong kakayahan, na hindi naman ito ang katotohanan. Habang nagiging invisible si Yoo-jun, pinapagana ni So ang kanyang matalas na pandama para malaman ang kanyang mga galaw. Sa sandaling nasa likod na si Yoo-jun, ipinikit ni So ang kanyang mata, iniisip na ang invisibility ay hindi hadlang hanggat nararamdaman niya ang halimuyak na dugo ni Yoo-jun. Habang naglunsad ng biglaang pag-atake si Yoo-jun, hinarangan ito ni So ng kanyang espada, sinasabi kong naisip ba ni Yoo-jun na hindi niya siya mahahanap. Nagulat na naharangan ni So ang isang hindi nakikitang pag-atake, nakita ni Yoo-jun na kawili-wili ito, na nagsasabi na magiging masaya ang pagpatay sa kanya. Habang si Yoo-jun ay patuloy na umaatake, na sinasabi ang kanyang layunin na magiging mas malakas siya sa pagpatay kay So, napagtanto ni So na hindi sapat ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Medyo nabalisa siya dahil hindi pa niya ginamit ang kanyang kakayahan noon, pero naniniwala siya na kapakipakinabang sa labanang ito ang nakuhang kasanayan, ang fighting instinct. Sa pag-iisip na na-activate niya ang kanyang fighting instinct at nagiging mas malakas at sabik na lumaban, na naging sanhi ng pagkalito ni Yoo-jun. Na may pagtitig sa kanyang mga mata, tumingin si So kay Yoo-jun, na nagsasabi na siya ay medyo malakas. Pagtingin sa kanya, nagtataka si Yoo-jun kung bakit biglang nagbago ang aura niya.
Samantala, sinabi ni So, na patuloy na iniindayog ang kanyang espada, na masarap sa pakiramdam pumatay ng isang taong mas malakas kaysa sa kanyang sarili at nagbibigay ng isang malupit na ngiti sa kanya. Sa pagsabi niya naglunsad siya ng mabilis at nakamamatay na pag-atake na naging sanhi ng pag-crash ni Yujun sa lupa na may dugong bumulwak sa kanyang katawan. Nagtataka kung bakit hindi niya maiwasan ang mga pag-atake, itinaas ni So ang kanyang espada at itinusok ito sa katawan ni Yujun. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Gojen mula sa likuran, na nagsasabi na siya ay dumating upang tumulong. Nang marinig ang kanyang boses, lumingon si So at tumingin sa kanya, nakitang mas malakas pa siya kaysa kay Yujun at nasa sabik na lumaban sa kanya. Dahil sa matinding hangarin na pumatay, itinaas ni So ang kanyang espada at tumakbo sa direksyon ni Gojen, dahilan para magtaka siya kung ito ba ay scouting event ng isang miyembro ng partido. Napagtanto ang intensyon ni So na patayin siya, hinarangan ni Gojen ang mga pag-atake, iniisip kung ano ang gagawin. Sa pagsasabi na si So ay nilamon ng kanyang kapangyarihan, inatake siya ni Gojen, na naging dahilan upang malaglag niya ang kanyang espada at itulak siya pabalik, na nagsasabi na tutulungan siyang bumalik sa kanyang katinuan. Sa pag-indayog ng kanyang espada, iniisip ni Gojen kung ito ba ang dapat niyang gawin at nakita niya si Yujun na tumatakas, iniisip na ito ay naaayon sa kwento, na nagsasabi sa kanya na bumalik kapag siya ay mas malakas na. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!